Hello, good morning guys. Kasabong Luzon Beach, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito. Magkakita ng isang school sa inyo sa alaga ko ng manok na favorite ko din na kulay na gagawin kong panglaban sa pwede ko nang lalaban sa itong edad na sa mga sabungan mismo, sabungan taktik mismo. Kung naglaban, hindi ako stupada. Kasabong pala, thank you talaga sa inyo na nag-subscribe sa akin, nakapag-follow na. Thank you talaga sa pag-support niyo sa aking channel. Kasabong pala, ang idagdag ko ng nakaraang video, pasensya niyo ako dahil busy ako. Ngayon nandito lang ako nag-video sa bahay, kaya ito lang Grace nga bata ang maipakita sa inyo. Nandito ko sa grahe lang namin, nandito lang ako sa bahay ngayon. Hindi pa ko, kanina nagpakain ako manok doon sa kabila, pero baka bukas uli kasi di ko makapagpungos ngayon. Busy nga ako kasi ang pungusan ko ngayon naka-schedule yung mga pula naman. Ito, ihuli ko na ito mga president ito dahil pagsabay-sabay ito ang grease at pula. Kasi marami-rami na itong grease na may palong pa. Maliban nung pinagilan ko nung mabili ko ng pungusan ng mga grease, marami pa ito na walang mga pungos. At kung ano na sa mata, nakasagabal na, obligado na ako matanggalin ko. Ang may dagdag ko sa totoo lang, na story sa pagmamanok talaga, na ipaliwanag ko sa inyo nga, kung tayo talagang sabungero, balikan natin ang mga dating magsasabong. Balikan natin ang anong pinagalingan talaga sa manok na nagbilang ng mga pangalo na totoo kasabong. Tayo na tao, balikan natin ang ating mga hinunuan talaga. Pinagalingan din sa ating naging tao tayo. Kapag isip-isip tayo kasabong, minsan tama talaga ang unang magsabong, ang unang mga tao din na pinanganak dito sa mundo na ito. Kasi kasabong, tandaan nyo, namimiss ko na nga ang dating mga manuka namin kay Papa nung maliit ako. Sa totoo lang, kung sino makapanood itong video ko at saka yung kung sino mga Bisaya, sino mga probinsyanong nagmamanok, maliit lang din magsasabong. Namimiss ko talaga ang mga manok dati ng Papa ko na unang mga manok yun. Unang paglabas sa panglaban ng manok. Bakit? Nagbilang ng mga panalo, ang haba ng mga panalo at saka matibay sa yung kahit sa labanan, iiwas siya sa kamatayan. Kahit maputol ang pitso, pag gumaling, ilaban, mananalo pa rin uli. Bakit sa ngayon? Yan ang katanungan ko sa nagmamanok, nakakuha nagmamanok din. Quality ang mga manok natin. Ganito, sweater gray. Mahusay talagang mamalo itong linyada na ito. Basta sweater gray, di talaga nagpapabaya sa paluan. Bakit? Ang panalo, aminado ako, ang panalo sa Brisco, swerte na kung makatatlo, makaapat. Bira lang abot ng 5 panalo. Karamihan yan, isa lang, 2, tabla, o isang panalo patay. Pero hindi na ako lugi kasabong dahil talagang linyada nilang mananalo. Sinabi ko na sa inyo noong video ko, magdaan mo na ito ng panalo bago rin matalo. Makapanalo ng 2 o 3 bago natalo, ibig sabihin lamang na ako noon, lamang na sa panalo. Ibig sabihin sa inyo, parang maintindihan yung mga baguhan pa lang. O kaya hindi nagpatalo. Unang laban nito, linyada na ito, manalo patay unang laban. Hindi pa rin ako lugi niyan, hindi pa rin talagang manalo pa rin sila. O kaya mayroon naman linyada talaga nga magkapatid, kasi hindi naman lahat kapalaran, parang tao kapalaran na sa manok din, buhay din nila, may buhay din ito, may kamatayan, parang tao lang din. Mayroong manok na kapatid di manalo, kahit anong gawin niya, ano kagaling, tatabla lang din ang laban. Yan totoo kasabong. Yan ang sinasabi ko sa inyo, nga linyadang lamang sa panalo. Sana maintindihan nyo ako mga baguhang magsabong, kayong mga subscriber ko, mga followers, kasi hindi lahat, sa totoo lang,
Hindi lahat magkapatid, halimbawa 10 magkapatid, 15 o 20, na sure tayo nga lahat manalo yan. Alam ba natin nakailang panalo bawat isa yan? Alam ba natin alin matalo? Hindi natin alam. Hindi natin mahulaan ang isa ka manok. Doon na natin malaman sa magkapatid sa manok nga kung alin ang magbilang ng panalo. Kasi sa magkapatid kasabo, sa totoong kapatid, magkapatid sa ina at saka ama, yan tunay magkapatid. Mayroon kasing sinabing magkapatid lang sa ina, iba ang ama. Magkapatid sa ama, iba ang ina. Pero katulad dito, ang kapatid mismo nito sa ina o sa ama, hindi natin masasabi nga walang matatalo, di natin alam yan, o alin manalo. Kadami nila. Sa totoo lang kasabong, kaya di tayo basta-basta magpaniwala ng sabi-sabi nga linyadang winning line daw nila, walang katalo-talo. Hindi ako maniwala yan. Sa katagal ko na sa naglalaban ng manok, kahit yung mga malaking sabungero, mga big time na derby, aminado talagang may talo dahil ang sabong mahiwaga nga, tinagmasabong mahiwaga, may panalo tayo, may talo. Itinawag masisilat ka rin minsan, hindi araw-araw sa atin, hindi rin araw-araw sa kalaban natin, kahit tinawag sugal, libangan lang. At saka ito malidagdag ko pala sa inyo, isingit ko ito para sa inyong mabaguhan. Ang pagpili ng inahin, piliin lang natin na sasakto sa sukat. Huwag nating masyadong piliin ng inahin na masyadong malaki nga pagkainahin pagkababae. Kasi karamihan ang kalabasan yan kasabong malaking manok, mga istag nyo malaki, mahirapan kayong maglaban sa manok ngayong malaki. Di na uso ngayon, dati yun uso malaki. Ulit-ulitin ko to sa inyo kasi para di kayo logi sa ginagastos yung pagkondisyon ninyo. Ang mamanukin yung inahin piliing babae, yung tama lang sa sukat, tama sa pangatawan, hindi masya lalaking babae. Kasi mag-anak ang babae din ng malaking malaki, mahirapang ilaban. Paglaban nyo, mahirapan kayong ilaban yan, mahirapan din kayong ibinta, mahina sa bilihan na ngayon ang mga malaking manok. Sabong yung tama lang, ang katawan hindi maliit, hindi malaki o kumari, medium size talaga ang pinakamaganda sa ngayon. O kaya huwag naman tayong lumampas ng pinakatimbang sa manok, dapat na tama lang panglaban, mga 1.7, 1.8, 1.9 o kaya malaki na nga ang dos. Sabong malaki ng manok yan, ang dos. O, huwag na tayong lampas, abot na ng 2.5. Malaki ng manok, mahirapan na tayo. Yan ang totoo mga pinagsabi ko sa inyo. Kasi ako, na-experience ko na ang paglaban ng manok dito. Ako sa Metro Manila, naglaban-laban sa mga sabang cockpit. Pag may budget ako at saka ang manok ko mga kompletong balahibo, dito ako naglaban-laban. Kaya kabisado, tayo palang mga maliit na magsasabong, na sa atin din ang pagpili sa kulay, kung anong kulay ang araw na yung nagpanalo. Ulitin ko to sa inyo, na sabi ko na siguro kung mga video, kung anong talisay, halimbawa ganitong araw na ito, halimbawa araw na Sabado ngayon, kung ganito ang kulay nga magpanalo, halos ganitong talisay lumusot, huwag, kung maaari iwasan natin yan. Kayong magsasabong, nasa inyo yan. Huwag tayong musagupa sa sinasabi nga agos, kasi ang mga talisay araw niya yan, bumabaha yan ang mga panalo, buong araw yan, halos bihira lang matalo. Kung salubungin natin halimbawa agos, tangayin tayo kasabong sa baha. Ito to kasabong, nasa inyo na yan, pero naranasan ko na rin yan. Kasi ang ganitong kulay, pag buinas yun, tuloy-tuloy yan, kahit anong kulay pinapatay din. Kapag ito naman ang minamalas, pula naman ang binubuinas, bihirang manalo nito. Mga itong manok, tabla lang din. Ganun lang kasabong din sa bulik, kahit sa puti. Iyan ang totoo, kahit sa mga derbys yan kasabong, pag lumusot anong kulay, anong paa, halimbawa dilaw, lahat na dilaw na paa na manok nang lusot, talo ang mga puting paa. Pag oras naman ang mga puting paa, kanila naman yan. Ang blue leaves din, kung kanila green leaves, araw-araw iba-iba. Kaya yung sinasabi kasabong ang sugal, parang Pasko o bagong taon yan.
Hindi araw-araw naging Pasko. Kasi hindi araw-araw nanalo tayo. Ang Pasko, nihalin tulad ko yan dahil ang Pasko sa isang taon, isang bihis lang din. Ang bagong taon, isang bihis lang din sa isang taon. Hindi araw-araw bagong taon, hindi araw-araw Pasko. Ganon ang paglaban sa manok kasabong. Aminado ako, hindi araw-araw na sa atin ang biyaya. Nagtanggap tayo ng pamasko. Di po pwede yan dahil iba naman. Umiikot lang ang pagsasabong. Nanalo ko ngayon, bukas talo naman, sila na may manalo ang kalaban ko, may manalo. Yan totoo kasabong pagdating sa sabong. Kaya sinabi ko sa inyo, dahan-dahan lang, alalay, pamilya muna bago ang sabong-sabong pagsusugan. At saka, hindi, kaya nasabi ko sa inyo, hindi ko ito ginawang bisyo dahil totoo akong sabungiro. Libangan lang para sa akin kasi sa nakakaintindi sa pagsusugal. Bago ka tumagal sa tumanda sa pagsasabong, marunong ka, matalino kang mag-isip. Kasi kung bara-bara, basta lang, sugal na sugal ka, walang mangyari kasabong, maging kawawa pa ang buhay mo, pati ang ating pamilya. Ay ang iningatan natin, ang pamilya natin, kalusugan sa pamilya natin, di pwede nga ang pira pang gastos ng gamot sa pamilya natin, pangbili gamot, parang malunasan yung naramdaman sa pamilya natin, maisugal pa natin sa atin na manok. Kasi ang pagsugal, walang kasiguraduhan. Yan totoo. Pero kung alagang manok, sabi ko sa inyo, katulad sa pag-alaga ko, sa akong nagsarilig palahi, sarili ko tong breed, sigurado naman ako, lamang ako sa panalo kaysa talo. Hanggang dito muna ako kasabong. Maraming salamat sa inyo. Sana may mapulot o matutunan kayo sa umaga na ito na may upload kong video sa inyo. Mapanood nyo. Thank you sa support. Thank you talaga sa inyong lahat. Bye bye.